Git-gitang basketball action ang napanood ng PBA fans kagabi pero sa huli, ang rain or shine Elasto Painters ang nanaig laban sa Magnolia Hotshots sa kanilang do-or-die Game 5. Lamang ng dalawang hotshots sa huling 5 minuto ng laro pero magkasunod na jump shot ang naipasok ni Andre Karakot para lumamang ang Elasto Painters. Sinubukan pang humabol ng Magnolia pero puro mintis ang kanilang tres. Final score, 113-103. Pasok ngayon sa semifinals ang rain or shine. Pero bago yan, may isa pang team na inaantay makapasok sa semis. Mamaya kasi mga kapatid, maghaharap naman ang San Miguel Beermen at ang Converge Fiber Xers. Gaya ng ROS at Magnolia, do or die na rin ang SMB at Converge. Mamayang 7:30 PM po yan sa Inares Center sa Antipolo, Rizal. Mula PBA, ito kasalukuyan naman naglalaban ang UE Red Warriors at ang Adamson Soaring Falcons para sa Season 87 ng UAAP Men's Basketball Game. At live mula sa Pasay City, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ian, pakikwento nga nung update dyan. Andre, umaatikabong basketball action nga ang nagaganap ngayon sa UAAP Season 87 Men's Basketball Tournament dito sa Mall of Asia Arena. At ang ating mga Pinoy hoop fans talaga namang nag-e-enjoy sa isang mainit at matinding bakbakan na ongoing sa ngayon. Yan ay sa pagitan ng UE Red Warriors at ng Adamson Soaring Falcons kung saan lamang ang Adamson ng 62-61 with only 55 seconds remaining sa larong ito. Pero kanina, malaki-laki pa ang lamang ng Adamson pero unti-unting bumabalik sa laro ang UE at ngayon talagang kapanapanabik na ito. Kung sakaling mananalo ang Adamson at makuha ang kanilang momentum, matatapos nila ang first round with a 4-3 record. Samantalang ang UE naman, kung makakapull ng upset, makukuha nila ang kanilang ikalimang panalo sa loob ng 7 laro. Pero ang mas inaabangan ng marami ay ang finals rematch sa pagitan niyan ng LaSalle Green Archers at UP Fighting Maroons. Bagamat reigning champions ang Green Archers, lamang naman sa momentum ang UP na wala pang talo sa 6 na laro. Ang LaSalle naman kasalukuyang second place sa standings with a 5-1 record. Ang UST naman humahabol pa with 4-3 record, samantalang may 2 panalo naman ng NU at tig-isang panalo ang FEU Tamaraos at Ateneo Blue Eagles. Yun nga lang, questionable pa rin mamaya kung makakapaglaro ba ang star guard ng UP na si JD Kagulangan. Matatanda ang hindi nakapaglaro si Kagulangan sa kanilang laro kontra UST noong nakaraang araw. Pero hindi pa rin kukulangin ang opensa ng UP na pangungunahan ni na Francis Lopez, Terence Fortea at big man Quintin Meliora Brown. Ang LaSalle naman, nais bumawi mula sa mapait nilang pagkatalo sa UE at nais tapusin ang first round on a winning note sa pangunguna ng duo ni na MVP Kevin Kembao at Mike Phillips. Sa ngayon nga, ilang segundo na lamang ang nalalabi sa bakbakan sa pagitan ng UE at ng Adamson at maya-maya lamang po, bandang alas 7, magsisimula na ang main event sa pagitan ng De La Salle Green Archers at UP Fighting Maroons. At yan ang latest mula dito sa Mall of Asia Arena. Balik sa iyo, Andre. Magandang bakbakan yan, LaSalle UP. Maraming salamat mula sa MOA Arena sa Pasay City, Ian Suyu. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at subscribe sa social media pages ng News 5.